Okay, ngayon po, ayan, nakita ba, naka-camouflage. Okay. Ready to battle, ah. Nakita na po natin ngayon. Ayan, Connie, go ahead. Naka-ready to battle na nga talaga itong si Mayor Erap Estrada. Ano ho ang ibig sabihin na ibahiwatig nitong suot nyo ngayon na nakafatig po kayo? Nakahanda tayo ng ipagtanggol ang kaayusan ng lungsod ng Maynila. Ano man ang mangyari. Alright, so may mga talagang pasaway ho, na nahuhuli na kanina pa si Vice Mayor Isko Moreno. Ano ho ang binabalak nyong gawin sa kanila? Aba, di kung lumalabag sila sa batas, huhulihin namin sila. May mga sinasabi po kanina si Attorney Topacio na unang-una, hindi ho daw ito isang ganap na batas pa. Ito daw ay isang resolusyon lamang. Kaya illegal daw itong pinapagawa nyo. Ang galing niya maging abogado, mag-usap kami sa korte, nakahanda kami. Inaantay nga ho daw kayo ngayon para makipag-usap sa inyo. Hangad daw nila sana talagang mabigyan nyo sila ng direksyon kasi hindi daw malinaw itong pinapagawa nyong regulation. Kung hindi malinaw, pumunta siya sa korte, kami nakahanda pumunta sa korte. Alright, so ngayon po, ano ho ang ating gagawin pa sa mga susunod na araw kasi may mga Kailangan sumunod sila sa regulasyon ng lungsod ng Maynila. Sapagkat kami inalal ng mga Malinenyo para ilagay sa ayos at kapayapaan at malinaw ang batas. Okay. Na kami tungkulin namin na ilagay sa ayos ang kapakanan ng mga Malinenyo. May sinasabi rin ho kayo kasi si Attorney Topacio na kayo daw ay pwede pang makasuhan possibly ng graft dahil iba-iba daw ang sinisingil ninyo na sa Park and Ride. Ito daw ay isang pribadong organisasyon, hindi naman ho dapat may 45,000 daw, may 60,000. Sira ulo niya eh. May ebidensya ba siya? Ayun daw ang Hindi kami korap, nakamukha na amo niya. Alright, so ito ho yung mga babalakin natin ngayon, talaga manghuhuli tayo ngayon, kayo mismo. Oo. Hanggang kailan nyo ho ito balak gawin? Ito yung hulihin ko. Hanggang kailan ho ninyo balak gawin ito? Patutupad namin ang aming batas sa Luzon ng Maynila. Simula ho, ito, panghuhuli nyo ho Yan ito. ang tungkulin namin. Na ilagay sa ayos ang lahat para sa kapakanan ng mga Malinenyo. So sa ngayon po, may mga idea na ho kayo kung talagang itutuloy kasi mangilan-ngilan pa lamang yung mga nahuhuli at sinasabi nga ho 700 to 800 daw sila napapasok ngayon sa Manila. Kaya ho ba natin? Subukan nila. Kayang-kaya. Subukan nila. Yan ho ang ako ninyo. Oo. Ano ang mensahe nyo pa doon sa mga magdidemanda daw? Iakyat daw to? Nakahanda kami. Nakahanda kami pagtanggol ang aming sarili at ang kapakanan ng Luzon ng Maynila. Paano daw yung mga kapakanan ng mga bus drivers na matitigil din sa kanilang pagtatrabaho? Ano daw ang bibigay nyo sa kanilang awa naman? Ang mga driver may kanya-kanya mga trabaho. Sumunod sila sa batas. Baka yung amo nila hindi sumusunod sa batas, pasensya sila. Mensahe nyo naman po doon po sa mga kababayan natin na of course na aagrabyado rin ho dahil sa sinasabi dito nga panghuhuli naman ang ginagawa. Alam mo, lahat ng pagpapatupad ng batas at ang pagbabago, siyempre lahat may nasasaktan. Kamukha lahat, halimbawa, ilang daan yung mga kolorum. Ayan, ilang taon nang pinapayagan yan. Siyempre nasasaktan yan. Pag mayroong pagbabago at pinatutupad ang batas, ay maraming nasasaktan. Ano ang nakikita ninyo pag napatupad ito? Ano ang pwede nyong ibigay na kumbaga kumpiyansa naman doon sa mga makakapagdanas naman ng pagbabagong ito sa Maynila? Ako, ang dami mong tinatanong. Basta kami, Trabaho lang po. namin ang aming kapakanan ng Luzon ng Maynila. Yan ang aming trabaho. Ako bilang mayor, bilang vice mayor, bilang mga konsyal. Yan ang tungkulin namin. Ipatupad ang batas para sa kapakanan ng mga Malinenyo. Ngayon, nandiyan daw po si Tony Topacio, abogado ng mga operator, at maglalakad sila pupunta sa Espanya Rotonda. Sakay ng isang bus, tatangkay nila pumasok. Ano po ba? Sige, subukan nila. Ako huli sa kanya. Mayor, anong ibig sabihin nun itong damit? Anong ibig sabihin nun ng damit nyo? Anong ibig sabihin nun ng damit nyo? Sir? Mike! Nakanda na kayo. Mayor. Ayan, patuloy pong Alright. dadya si Mayor Ero. Yes, Connie. Ito po ang nangyayari ngayon, pa rin? Alright, ito, may nahuhuli na tayo dito. Si mismong Mayor Estrada na ang nakakakita nito at manghuhuli. Dito naman sa
Makikita natin Florida bus, ano? Okay. Di ba ho kasama yan, yung Florida bus? May terminal po, no? Yung Florida bus. Alright, may terminal. Sir, okay lang ba lagyan ko kayo? Lalagyan ko lang ho. Alright. Sige po, at patuloy pa rin po ang ating pagsubaybay pa rin dahil mismo si Connie. Mayor Estrada na nga po ang talagang manghuhuli ngayon. Okay, patuloy po ngayon na Sa nakita ho natin, kumukuha ng ano, impormasyon pa si Mayor Erap kaugnay ng nangyari kaninang pagtatangkangan ng ilang mga bus sa mga bus na pumasok ng Maynila. drivers na lumalabag sa kanila na mga pinatutupad ngayon na bus ban dyan sa Maynila. At ayon nga sa kanya, ay hindi daw talaga sila matitinag, ano? Unti-unti ho natin nakikita na sumisikip na rin ang daloy ng trapiko dahil na rin po sa isinasagawa ngayon na panghuhuli dito naman sa pangunguna ngayon ni Mayor Erap Estrada, gayon din po ni Vice Mayor Isko Moreno, no? Kaya patuloy po ano ang panghuhuli. Alright. Medyo magulo na talaga ang sitwasyon dito, no? Kaya mabuti na lang Okay. kanina na-interview na natin siya, At no? tila matindi ho ang mensahe ng kanyang kasuotan laban po sa mga bus operator. Samantala, para makatulong tayo magbigay linaw dito, makakapayaran po natin si LTFRB Chairman Winston Ines. Good morning po, Chairman. Magandang umaga, Igan. Opo. Good morning. Una, ang sinasabi ng kabilang panig, yung mga bus operator, meron silang prangkisa hanggang Loton, hanggang Baclaran. Pero meron ordinansa sa Luzon na Maynila. Kung hindi sila makipag-ugnayan at bibigyan ng sticker, hindi sila papapasukin sa lungsod. Ano ang ikakay posisyon dito ng LTFRB? Kayo ho ang nag-i-issue ng prangkisa Una, Igan, iliwanagin natin dahil ang pagkakaalam namin ay hindi naman dinansa ang itinatupad ng Maynila, kundi Okay. ito ay isang resolusyon. Okay. At ang resolusyon na ito ay nagsasabi lamang na kanilang i-regulate. Ang i-regulate ang trapiko sa Maynila. Napaka tawag natin dito, napaka-broad, napaka-lawak at wala man lang hong nakasulat doon sa ordinansa kung paano nila ipapatupad ang kanilang regulasyon. Kaya nga nakikita ho natin na ang nangyayari po rito ay eksperimento at si mismong Mayor Erap ang nagsabi na ho na experimental. Kaya nga po dito Okay. nagkakaroon ng Teka, kabiguan ng ating mga... Attorney Hines, teka Ako. lang po. Nag-uusap na po si Mayor Erap at Attorney Topacio. Pakinggan po muna nating dalawa. O hindi po kami rito para makipag-away o salangsangin yung mga pag-uutos. Ay, Attorney, Mr. sandali President, lang, opo. Ito, may pangatlong linggo na ito namin pinatutupad eh. Bakit ngayon lang matatakutin nyo pa kami na kahit na ano eh. Kaibigan po tayo, Mr. Oo nga, President. takot susugod kayo kahit na pinagbabawal na namin. 3 linggo na, sana nagkaroon tayo ng dialogue bago humantong sa ganito. At kami naman nakahanda eh. Yun nga po, hindi daw po kayo ma-reach ng mga... Oo, ma-reach Ayan, ba? Ito, lagi ito nasa opisina ni Mayor. Ilang beses po, bakit hindi nyo alam, attorney? Fair lang po daw siya. Hindi po. Tanungin nyo po siya. Kahit Ilang parati beses ho- siya nagpunta sa... Usap niyo na unaw. Kasi Hindi natin kunin na sa mapayaman na parante eh. Huwag yung pagdahas-dahas eh. Pero kung gusto nyo gawin, nakahanda rin kami. Ay, hindi po namin Oo, gagawin oo. yun, Mr. President. Kinagalang po namin Oo, kayo. oo. At nais lang po nilang ipakita yung kanilang sentimiento, Mr. President. Di Hindi pag po pwede kami natin, dito para- alam mo, sabihin niyo lang po na magdadialog po tayo. Aalis na po kami, Mr. huwag President. na dahil kayo. Sige. sige, Mag-usap kayo. Sige po. Ako kahit na may sakit pa ako eh, napapunta ako rito eh. Mr. President, kinalulungkot ko po. Anong oras di gusto? Ngayon. Ay, hapon. Ngayon na. Madali Baka may sakit po kayo. Kahit okay next, lang. ano na po. Bale, bale wala yung sakit ko. Magpahinga po muna Hindi. kayo. Kahit Ngayon na, para subaran ito problema natin. Alam mo, ayoko ng ganito. Gusto ko both sides maging mapayapa eh. Ha? Opo. Ginagalang Paano po namin tayo? kayo. Hindi po kami rito para maggulo po. Ayoko may nakakapi, may nalamangan. Kasi parehas lang. Intindihin nyo rin naman ang kalagayan ng Luzon ng Maynila. Matagal lang lahat ng araw. Hanggang bago namin ipatupad to, lahat ng klaseng koloro pumapasok sa Maynila, lagayan ng lagayan, ang gulo ng Maynila. Ngayon lang tumatahimik ang Maynila eh. Nainalis namin yung mga... Mr. President, mga legal po itong mga franchises. Pero Opo. mga legal nga, tama yan. Okay. Yung franchise... Habang nagtatalo po sila, Tony Hines, good morning po ulit.
Magandang good Oo. morning po ulit. Igan. Okay, tayo namamagitan lang dito. So, sa tingin nyo, merong mas legal na posisyon itong mga bus operator para paglaban yung kanilang prangkisa, Atty. Hines? Palagay po namin, dahil kung ang lagi ko pong naririnig po sa ating Mayor Estrada ay ang talagang gusto nilang pigilan ay ang mga kolorum buses. Opo. Kami po ay kaisa sa kanya yan. Opo. Pero ang may mga lehitimo at may mga existing valid franchise Opo. ay dapat po nilang payagan dahil ito ay ginawad ng isang national agency po natin at dapat po nilang respetuhin. Okay, Ang Atty. kanila pong karapatan Opo. lamang ay regulate. Mag-regulate ho sila. Maglagay ho sila ng bus stop. Maglagay ho sila kung saan ang babaan at sakayan. Opo. Pero po, pigilan ho nila ang isang lehitimo na negosyo, kagaya ho ng pampublikong transportasyon na para sa mga mamamayan natin. Opo. Palagay ko po ay ito ay ang tinatawag na nilang unreasonable regulation. So, ibig sabihin- regulation in the guise of prohibition. Ibig sabihin po, Atty. Hines, Chairman, may nilalabag pong batas sila Mayor Erap at Isko Moreno? Ito po ay paglabag po sa prangkisa na ibinigay po namin. Opo. At ito nga, ang tawag nga ho natin dito ay regulation in the Opo. guise of prohibition. Okay. Ito bang Telman Transit na nauna nang nagpilit pumasok sa Maynila, ito ba'y lehitimo? May prangkisa ito? Palagay ko po, dahil hindi naman ho yan maglalakas loob na pumasok kung ito po ay hindi otorisado Okay. ng ating ahensya. Okay. So kung titimbangin natin, mas mangingibabaw ang prangkisang inisyo ng LTFRB kumpara sa resolusyon ng Konseho. Yan po ang aming paniniwala. Okay, maraming salamat po, LTFRB Chairman Winston Hines. Good morning po.